Nakakulong na rin sa Muntinlupa Police Detention Facility ang dating driver bodyguard ni Senator De Lima na si Ronnie Dayan na nangangamba raw sa kanyang seguridad. Ang isa pa nilang kapwa-akusado na si dating Bucor OIC Rafael Ragos, nagparamdam na rin daw na susuko. Live mula sa Muntinlupa City, may report si Marisol Abduraman. Marisol? Jessica, nandito na nga sa detention facility ng Muntinlupa Police itong dating bodyguard at kapwa-akusado ni Senadora Leila De Lima na si Ronnie Dayan. Kaya asahan na raw na lalo maghihigpit ng seguridad itong Muntinlupa Police, kasabay na rin dyan ang paghihigpit sa mga dalaw. Mahigpit ang seguridad ng dalhin na si Ronnie Dayan dito sa Muntinlupa Police Detention Facility. Pagdating sa RTC bandang tanghali, agad siyang isinailalim sa booking procedure. Chinek isa-isa ang mga dalang gamit bago siya tuluyang ipasok sa kanyang selda. Hindi naman na siguro. Hindi ko po alam, ma'am. Mag-isa lang si Dayan sa kanyang selda pero hindi raw ito VIP treatment ayon sa Muntinlupa Police. Part ng security measures namin. He is considered as a high-value personality as of this time because of the profile at nature ng case niya. Wala mang banta sa seguridad ni Dayan, magdadagdag na rin daw ng magbabantay sa detention facility. Maghihigpit din sa lahat ng mga dalaw bukod sa may CCTV daw sa paligid ng detention facility. Bago dalhin si Dayan sa Maynila, eksklusibo siyang nakausap ng GMA News sa Orbistondo Police Station, kung saan siya nagpalipas ng magdamag matapos maaresto sa kanyang tahanan dakong alas 7 kagabi. Nangangamba raw siya sa kanyang seguridad. Although may mga umaalig-aligid doon na mga bagong mukha, ingat lang ang ginawa namin pagdating ako sa rato. Hindi naman siya nag-resist. Kasi sabi nga niya is expected na niya yun. Inaasahan naman daw niya ang pag-aresto sa kanya. Nagulat lang siyang masyado raw itong napaaga. Giit ni Dayan, wala siyang kasalanan at walang katotohanan ang mga akusasyon laban sa kanya. Pero ang mas inaalala raw niya ngayon ang pamilya niya, lalo na ang mga anak. Hindi ko na sila kasi masusubaybayan. Pagkatatang sila, ayusin nila yung buhay nila, may pamilya naman sila kasi yung dalawa. Ingatan niya yung sarili niya doon, huwag niyang pabayaan sa sarili niya. Basta magtiwala lang siya sa Diyos. Pasado alas 5 ng madaling araw, umalis na ang convoy sa Orbistondo, Pangasinan papuntang Maynila. Nang papalapit na ng Maynila, isinuot na niya ang kanyang bulletproof vest. Pagdating ni Dayan sa Muntinlupa RTC, siya namang pag-alis ng coaster, lulon si Senador De Lima pabalik ng krame. Ang arresting team na lang ang humarap sa korte at naiwan si Dayan sa sasakyan. Ang kapwa-akusado naman niyang si dating Bureau of Corrections Officer in charge Rafael Ragos, kagabi pa raw may pinadalang surrender feelers. Sir, si Ragos daw meron na raw feelers Yan, sabi niya susurrender daw siya kagabi. Kala ko kagabi pa eh. Sa'yo ba, sir, susuko? Noon sa NBI. Kapwa-akusado ni De Lima at Dayan si Ragos sa tatlong kasong inihain ng Department of Justice kaugnay ng umano'y bilibi drug trade. Patuloy pa rin sinisikap ng GMA News na kunin ang panig ni Ragos. Jessica, tiniyak ng Muntinlupa Police ang seguridad ni Dayan pero sa kabila niyan hindi pa rin mapawi ang pangamba ng kanyang mga kaanak na magiging sakripisyo raw ang pagdalaw nila mula doon sa Pangasinan papunta dito sa Muntinlupa City. Jessica. Marisol, sa reaksyon ni Ronnie Dayan, inasahan niya ba na aarestuhin siya dadating sa puntong ito yung kaso? Kasi nung siya ay napunta sa Kongreso at pinag-testify doon, no? At idiniin niya, parang kumbaga nilaglag niya si Senator De Lima, parang ang hula no ng marami ay baka may makuha siyang concession. Kaya niya ikinanta si Senator De Lima. Pero mukhang sa takbo ng mga pangyayari, wala siyang napala. May ganun bang parang nakuha kang reaction from Dayan na hindi niya ito inasahan? That's right, Jessica, talagang nagkaroon ng espekulasyon na gano'n, dahil parang yung paglalaglag niya dito kay Senadora De Lima, parang nagkaroon nga ng kuro-kuro noon na baka nga naman mailigtas siya. Pero sa ating panayam kay Dayan, Ma'am Jessica, kaninang madaling araw, talagang
inasahan daw niya, ayon sa kanya na paulit-ulit natin tinatanong, inasahan naman daw niya talaga na talagang tutuluyan na aarestuhin daw sila. Ang ikinabigla lamang daw niya talaga ay parang napaaga raw ito. He was not expecting that soon. Pero alam daw niya naman talaga na tutuluyan silang aarestuhin. Nung tinanong natin kung bakit niya nasabi, alam naman daw niya talagang gagawin yon dahil mukhang sa mga tinatakbo daw ng mga pangyayari, base na rin sa kanyang pagsusubaybay daw kay Senator De Lima, talagang magkakaroon nga talaga ng arestuhan na mangyayari at kasama nga siya doon na ipapaaresto, Jessica. Pihado, may mga nagtatanong, pareho sila ng charges ni Senator De Lima at pati si Ragos, no? At pareho silang nasa jurisdiction ng Muntinlupa RTC. Pero si Senator De Lima napunta sa Camp Crame, si Dayan napunta dyan sa Muntinlupa Detention Facility. Bakit daw kaya ganon? Unang-una, of course, sabi nga ng PNP mismo no, na they could not question itong wisdom ng korte for deciding kung bakit dito si Dayan sa Muntinlupa Police. Pero ay mismo dito sa hepe ng Muntinlupa Police, Ma'am Jess, bago pa man yan ay kinonsulta na raw siya mismo ng huwes kung safe ba na dito mailagay sa kanya si Dayan. Kung pwede ba, kaya ba ng pasilidad nila, kaya ba ng security nila, kaya ng facility na i-secure nga itong si Dayan. Dahil inassure naman ito ni Colonel Salvador, nagdesisyon daw ang korte na alright, ilalagay namin sa inyo si Dayan. Total, wala naman daw any manifestation mula sa kanyang panig kung saan ito gustong makulong. Wala rin naman daw sinasabi na hindi pala ito secure sa kanyang sarili or meron nga itong pinangangambahan. At isa daw kasing kinonsider din yung proximity, Ma'am Jessel, kung sakali magtutuloy-tuloy lang itong pagdinig, malapit lang kasi itong kanyang pansamantalang piitan doon sa Muntinlupa RTC. So ito yung mga ibinahagi sa atin kanina na bakit dito nga ikinulong at hindi siya dinala doon sa custodial center, Jessica. Maraming salamat sa iyo, Marisol Abduraman.